sun, and moon rejoice before him. Praise him, all ye stars of light. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Magandang umaga po muli mga kaibigan at mga kapatid sa radyo at sa YouTube. Ito pa naman ang ulit ang ating radio program na marinig nyo sa GMA Radio, DWRA, broadcasting from Baguio City every Sunday between 5 to 6 o'clock in the morning. Pero sa YouTube po, ina-advance natin ito. Ibig nating acknowledge ang ating main sponsor, ang World Radio International, Troy Sparrow Road, Church of Christ, and West Monroe, Louisiana, USA. Ang inyo po lingkod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. For the sake of our radio audience and of course our YouTube subscribers, mamaya po babanggitin po natin ang mga other partners and sponsors after the prayers sa ating paksa na pag-uusapan ngayon na pinamagitan kong Peter the Rock and the First Pope of Rome, ? Ito po ay hangon sa Matthew chapter 16 verses 16 to 18, intended for our March 23, 2025 radio broadcast, and of course sa ating pong YouTube by Friday, tapos na po ito. So abangan po ninyo lahat po ng mga kapatiran na hindi pa nakapag-subscribe. We are requesting you to subscribe so that when there is a new YouTube video, you will be notified. So ang ating pong discussion, Peter the Rock and the First Pope of Rome, ? Matthew 16 verses 16 to 18 at intended for March 23. Babasahin po muna natin ang ating teksto bago ito pa bumako sa Tagalog or Filipino version ng ating teksto sa Matthew chapter 16 verse 17 and 18. Ganito pong sinasabi sa Matthew 16 verses 17 to 18 sa English version po, using the King James version. And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is at heaven. And the gates of hell will not prevail against it. So yun po yung ating pagbabasa sa Matthew 16 verses 16, 17 to 18. Medyo nagkaroon po ng misreading sa atin sa wikang Ingles. Basahin po natin sa wikang Pilipino. Ganito pong sasaad ng ating teksto sa Matthew chapter 16 verse simulan po natin sa verse 13 para kompleto po ang ating pag-aaral. Ang pahayag ni Pedro tungkol kay Jesus, starting with verse 13. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo ay si Juan na taga-bautismo. Sabi po naman ng iba, kayo ay si Elias. At may nagsasabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Ama sa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. At ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal din sa langit. Ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. At mahigpit niyang inutos sa kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya nga ang Kristo. So yun po yung ating pagbabasa
sa wikang Ingles at sa wikang Pilipino. Tuloy po sa ating discussion sa subject matter or question, Peter, is he the rock? And is he also the first Pope of Rome? Question mark. Based on Matthew 16, verses 16 to 18. Intended for March 23 po sa ating radio program. Sa YouTube, naka-advance po tayo. Now let's go to our introduction. The above passage is being used by the Roman Catholic Church that Peter is the rock and that he was the first Pope of the Roman Church. So, sabi ng mga kaibigan nating Romano, Katoliko, yung mga tagapagturo nila, na si Pedro raw ang bato na tinutukoy dito sa Matthew 16, verse 16 to 18, at siya raw ang naging unang papa ng Iglesia Romana Katolika. So, yun po yung sabi nila. Now, ang tanong, did Jesus change Simon's name into Peter to mean rock? Pinilitan ba ng Panginoon ang pangalang Simon at ginawa niyang Pedro nang ibig sabihin ay bato? Ang bersikulo ba na binasa natin, Matthew 16, 16 to 18, ito ba ay nagtuturo na si Pedro ay maging Santo Papa ng Roma or the first Pope of the Roman Church? So alamin na ng katotohanan sapagkat sinasabi po ng Biblia sa 1:8:32, you shall know the truth and the truth shall make you free. Malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. So sa leksyon na ito, mga kaibigan at mga kapatid, ating pag-aaralan ang 4 na punto. Number 1, changing Simon to Peter, the real reason. Ano po ang dahilan kung bakit pinalitan ng Panginoon ang pangalang Simon at ginawa niyang Pedro? Ano po ang dahilan? Number 2, who is the real rock? Si Pedro ba? Si Kristo? Sino ang tunay na bato? Si Kristo, ang Pedro, o si Pedro, o kaya naman yung sinabi ni Apostol Pedro na si Kristo ang anak ng Diyos, the Son of Man, or the Son of the Living God, ang anak ng tao. And number 3, did Peter become the Pope of the Roman Church? Naging papa ba si Apostol Pedro ng Iglesia Romana Katolika? And number 4, universal Pope. Is it God approved or was it God approved? Ang pagkakaroon ng Papa sa buong mundo, ito ba ay aprobado ng ating Panginoon Diyos? So sasagutin po natin ang mga tanongin yan sa ating pag-aaral ngayon sa ating discussion, Peter the Rock or the first Pope of Rome. Siya ba talaga ang bato? Siya ba ang Papa ng Roma? So number 1 question, changing Simon to Peter, the real reason. Ano po ang dahilan kung bakit pinalitan ng Panginoong Jesucristo ang pangalang Simon at ginawa niyang Pedro? Of course, sa Pedro po, Griego yan. Pero sa Aramaic, ang ginamit doon sa Aramaic na termino is Kephas or Cephas. So yun po yung term sa Aramaic. Pero yung Pedro kasi, Griego po yan. Now, Simon's name, from the Hebrew word Shimon, actually means to hear or to listen. So, pangalan ni Simon, salitang Hebrew, ang ibig pong sabihin ay nakikinig o tagapakinig. So, yun po yung ibig sabihin niyan. So, hindi lang basta tagapakinig. Gagawin po siyang bato. Now, but Jesus changed Simon to the Greek Petros, which means a small stone or a pebble. So, nang pinalitan ng Panginoon yung pangalan ni Simon, ginamit sa salitang Griego ay Petros, puro sa Aramaic, Kephas or Cephas. Nang ibig sabihin, maliit na bato, hindi po malaki. Paano natin alam na gano'n pala ang ibig sabihin? Well, the word Peter in Griego, o sabagat sinabi, ang Biblia po nasulat sa New Testament na nasulat sa Griego, as actually is masculine noun, meaning a detached stone that might be easily thrown or easily removed. So yung salitang Petro or Peter, sa Griego Petros, masculine gender, panlalaki, ito po isang bato na pwede mong itapon, madaling tanggalin, madaling alisin, at madaling ibato o itapon. So yun po ang ibig sabihin ng salitang Petro.
Paano natin alam? Well, iyan po sa ating source dyan ay yung writer ng Study Dictionary of the New Testament, si Sudyates po ang kanyang first name. The Complete Study Discovery of the New Testament, AMG Publishers, 1992, page 1154. So yun po yung sabi ni Sudyates sa kanyang Dictionary of the New Testament. However, Jesus changed Simon's name to Cephas or Kephas in Aramaic, or Petros in Greek, seeing that his potential as a disciple and an apostle. So, magbabago po. Yung Simon kasi, ordinary na pangalan no ng mga Jewish people. So, the Lord wanted him to be something better than just a listener or a hearer. So, pinalitan yung kanyang pangalan sa bato. But is he the rock mentioned in Matthew 16, verse 18? Jesus gave him the new identity and the opportunities to open the kingdom to the Jews and to the Gentiles. Bakit ko nasabi niyan? So, bagong pagkakakilala kay Apostol Pedro, hindi na siya Simon, kundi si Pedro na o si Kephas o Cephas. Karoon siya ng bagong pagkakakilala or identity, at siya po yung binigyan ng mga susi. Ano yung susi na yun? Hindi po literal na mga susi ang ibinigay kay Apostol Pedro, kundi yung pagkakataon nabuksan ang kaharian ng Diyos sa mga Hudyo at sa mga Hintil. Paano nangyari yan? Kung babasahin po yung Gawa Kapitulo 2, si Apostol Pedro po ang nangaral doon at 3,000 na Hudyo ang nabautismuhan sa araw yun, at doon po ang pagsimula ng Iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. The formal start of the Church of the Lord Jesus Christ in Acts chapter 2. Pagkatapos mayroong 3,000 na nabautismuhan. Of course, the apostles were already members of the Lord's Church. So nadagdag po sila. Kaya sinabi nun sa Acts 2, 47 and 41, and they were added to them. Idinagdag sa kanila. Sino yung kanila doon? Yun po yung mga apostoles. Sila po yung unang mga miyembro ng kaharian o ng iglesia ng ating Panginoon Jesucristo. At sa Gawa Kapitulo 10, nangaral na naman ulit si Apostol Pedro sa mga Hintil, sa pamumuno ni Cornelio, doon po sa Caesarea Philippi, at doon po nagsimula yung tinatawag nating First Gentile Church of the Lord Jesus Christ. Ang unang iglesia sa mga Hintil ng ating Panginoong Jesucristo, at naganap po yun sa pamahay ni Cornelio, doon po sa Caesarea Philippi o Caesarea Philippus. Number 2 subject. Next question. Who is the real rock? Is it Peter or is it Jesus Christ? Sino ba talaga yung bato na tinutukoy dito sa Matthew chapter 16, verse 18? Nagsabi ni Kristo, sa ibabaw ng batong ito. Kung si Pedro, yung bato, sana sinabi ng Panginoong Kristo, sa ibabaw mo, itatatag ko ang iglesia. Pero hindi ganoon ang salabay ng Panginoong Kristo. Ang sabi niya, sa ibabaw ng batong ito. So, ibig sabihin, yung bato at si Pedro hindi magkapareho. But the Roman Catholic Church refers the rock in Matthew 16 verse 18 to Peter, and he is the first pope. So, doon po nagsimula yung tinatawag nilang apostolic succession. Ano po ibig sabihin ng apostolic succession? Pagkatapos po na mawala si Pedro, mayroon na namang susunod na magiging papa ng Iglesia Romana Apostolica Katolika. So yun po ibig sabihin ng apostolic succession. Non-Catholics, of course, yung hindi mga miyembro ng Catholic Church, marami naman po, say that Peter or Petros in Greek means small stone or pebble. Na sinabi ko na po kanina, the rock or Petra in Greek was the confession that Jesus is the Christ, the Son of the living God. Ulitin ko po. Yung salitang Petros sa Griego, masculine gender, ang ibig sabihin doon, maliit na bato. Samantalang yung salitang rock or Petra sa Griego, feminine gender, third person, ito po ay ang katotohanan na si Kristo ay ang Kristo o si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. So in other words, yung katotohanan na yan, si Kristo ay ang anak ng Diyos ng buhay. Jesus is the Christ, the Messiah. Yun po yung bato. So in other words,
Si Kristo, kung tutuusin po, siya talaga yung bato. Paano natin alam yan? Well, first Corinthians chapter 10 verse 4, sinasabi doon, the Israelites in the wilderness during the time of Moses drank from a spiritual rock, and that rock was Christ. Ang mga Israelitas nung kapanahonan ni Moses doon sa ilang napuok ay uminom sa spiritual na bato. At ang spiritual na bato na yon ay si Kristo. 1 Corinthians chapter 10 verse 4. So brothers and sisters, Jesus became the rock foundation and the cornerstone of His church. So, ang ibig sabihin, si Kristo po ang pinakapundasyon. Siya ang matibay na bato na pundasyon ng iglesia ng ating Panginoon sa Kristo na itinatag niya sa Jerusalem. Dito nga ipinangako niya kay Apostol Pedro at sa mga apostoles na itatatag niya. Paano natin patutunayan na si Kristo yung pundasyon? Siya yung rock, siya yung bato. Well, marami pong bersikulo. I will just read, mga 4 verses lang. Number 1, doon sa Ephesians chapter 2 verse 20, ganito pong sabi ni Apostol Pablo, you are built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus Himself being the cornerstone. Efeso 2:20. So si Kristo, sabi ni Apostol Pablo, kayo ay nakatatag sa pundasyon ng mga apostoles at ng mga propeta at ang pinaka-panulakang bato, the cornerstone, is Christ Himself. Ephesians 2 verse 20. 1 Corinthians 3:11, sabi pa rin Apostol Pedro, for no one can lay any foundation than the one already laid, which is Jesus Christ. Wala nang pwedeng maglagay na ibang pundasyon sapagkat mayroong nailagay na. Ano yung pundasyon na yon? Ano yung cornerstone na yon? Ano yung panulakang bato na yon? Jesus Christ, sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 11. Next number. Peter, addressing the Sanhedrin during his speech doon sa Acts chapter 4 verse 11, nung hinuli ng Supreme Court o Sanhedrin si Apostol Pedro, nagkaroon po siya ng kakataong magsalita. Sinabi niya, itong si Kristo, this is the stone which was rejected by you builders, which have become the chief cornerstone. Itong nireject nyo, itong hindi nyo tinanggap na tao, itong bato na ito na hindi nyo tinanggap kayong mga taga-tatag, ito pala ang chief cornerstone. Sinong tinutukoy niya doon? Ang ating Panginoon sa Kristo. And last verse, 1 Peter chapter 2, verse 7 to 8, sabi doon ni Apostle Pedro, the stone that the builders rejected has become the cornerstone. Sino yung cornerstone? Sino yung panulakang bato? Ang ating Panginoon sa Kristo. 1 Peter chapter 2, verse 7 to 8. Therefore, brothers and sisters, napakaliwanag po na ang bato ay ang katotohanan na si Jesus ay ang Kristo, ang Mesiyas. At siya ay Diyos na buhay o anak ng Diyos na buhay. So on that truth, Christ built His church. Sa katotohanan na siya ay anak ng Diyos na buhay, siya ang Mesiyas, siya ang Kristo, yun po yung bato kung saan nakatatag ang iglesia ng ating Panginoon sa Kristo at hindi po pwedeng magtagumpay ang kamatayan doon. As I said kanina, very clear, sinabi ni Apostle Paul, 1 Corinthians chapter 10 verse 4, the spiritual rock that followed the Israelites in the wilderness was actually Christ. The rock was Christ. The spiritual rock. Hindi po yung physical na bato. Di ba, pinalo ni Moses yung bato, yung bato at lumabas yung tubig. So the spiritual rock actually that was following them, sabi ni Apostle Paul, was Jesus Christ. So therefore, brothers and sisters, napakalinaw po that the rock in Matthew 16:18 refers to Christ Himself. Ang bato sa Matthew 16:18 ay patungkol po kay Kristo, at ang salitang Petra, at sinasabi natin sa Griego kasi yung rock is the word Petra. It signifies a larger foundational rock, indicating that Jesus is the true foundation of the church. So yung Petra na salita, yung rock, nangangulugo pa ng mas malaki na bato na siyang pundasyon, at ang pundasyon
ng Iglesia ng Panginoong Jesucristo ay hindi po si Pedro. Maliit lang siya na bato, Petros. Yung rock is actually referring to Christ, who is the foundation of the church na in-establish niya, itinatag niya sa Matthew chapter 16 verse 18. At of course, yun ay nagsimula po yun doon sa Gawa Kapitulo 2. Patuloy po tayo mga kaibigan at mga kapatid. Kung meron po kayong question, comments, mamaya sa ating comments pagkatapos ng video ito, pwede po kayo maglagay na ng comments, questions, o pwede pa rin suggestions. Now, let's go to the next question. Did Peter become the Pope of the Roman Church? Si Pedro ba ay naging Papa ng Iglesia Romana Katolika? Ano po yung origin ng Church of Rome or the Roman Catholic Church? Actually, kung ititrace po natin yung history, yung sikat na mga kongregasyon doon kapanahonan ng mga apostoles, 4 po yun eh. Roma, Antioquia, Jerusalem, at may isa pa po doon sa parte sa Constantinople o sa Istanbul, sa Turkey. Ayun po. Pero ang naging sikat dahil kapital ng Roman Empire, ang City of Rome, yung iglesia sa Roma, yun po ang naging sikat, naging popular, and eventually it became so large. And then pati yung mga officers doon, lumaki na rin sila. At later on, nagkaroon po ng tinatawag na declaration that the Bishop of Rome would become the first Pope. So pag-aaralan po natin yan sa church history later on. Now, the question, did Peter become the Pope of the Roman Church? Yes or no? Ang sagot po, no. There is no obvious biblical evidence that Peter was ever in Rome. Wala pong ebidensya sa Biblia na si Pedro ay pumunta sa Roma. Ayon po kay Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 5 verse 13, the church that is in Babylon, elected together with you, salute you and that Mark my son. So ito po ay sulat ni Apostol Pedro sa mga Hudyo na nagsipangalat sa buong Europa at buong Asya. At ang tawag niya doon sa English, dispersion. Ang mga Kristiyano na mga Hudyo na nagsipangalat sa buong Europa, buong Asya, sapagkat sila po ay pinalayas doon sa kanilang siyudad. Nagkaroon po ng dispersion. Bakit? Ay yung mga Hudyo po na tunay, yung original na mga Jewish people galing sa tribe of Judah and Benjamin, nandun po sila. Pero yung iba po, nagsipangalat sa buong mundo nung panahon na yun, even until today. So, when Peter wrote 1 Peter 5:13, sabi niya, the church that is in Babylon. Sabi ng iba, yung Babylon daw ay symbolical meaning daw ng Roma. But of course, that is an assumption. Sapagkat nung panahon na yun, mayroon pang Babylonia or Babylon. So, hindi po figurative ang 1 Peter 5:13. Kung pwede bang sabihin mong figurative, yung Babylon refers to Rome, wala pa ring ebidensya na si Pedro po ay napunta sa Roma. Ito po ay simply pagbati lamang sa iglesia sa Babylonia o sa Babylon, sa siyudad ng Babylon, at tinawati rin ni Apostol Pedro pati na si Mark o si Marcos na kanyang anak, son in the faith. Of course, si Mark or John Mark was actually the nephew of Barnabas or Bernabe. So, by using Babylon instead of Rome, Peter avoided unwanted attention from the Roman authorities. So, yung kanila pong explanation dito, para daw hindi mapansin ng mga Roman government na ang tinutukoy ni Apostol Pedro ay ang Roma, so pinalitan niya yung Roma ng Babylonia. But of course, that is an assumption. That is what you call, parang pinipilit lang na interpretation ng 1 Peter chapter 4, 5 verse 13. And the principle of hermeneutics or the principle of interpretation, hindi po papasa yun doon sa idea na yun. Now, let's go. In fact, 1 Peter 5:13 does not necessarily prove that Peter was ever in Rome and that he became the first pope of the church there. Now, assuming na yung Babylon sa 1 Peter chapter 5 verse 13 ay patungkol sa Roma, hindi po yun nagpapatunay na si Pedro ay napunta ng Roma, at hindi rin pinatutunayan na yon na si Pedro ay unang papa ng iglesia sa Roma. So, in other words,
Anong nangyari? They are just making an assumption. They are just making assumption. Assumption, ibig sabihin, hindi po tunay. Sinasabi lang nila na tunay o totoo. Now, according to legend, alamat, sabi natin mga alamat, kwento-kwento, all rest only on legend. So, yung kasabihan, o kwento-kwento lang na si Pedro raw ay napunta ng Roma, naging papa ng Roma. That's only legend. Alamat lang po yan. The Bible nowhere explicitly says that Peter was ever in Rome. O, napakalinaw po. Ulitin ko. Hindi po sinasabi ng Biblia ng hayagan na si Pedro ay napunta ng Roma at pagpunta niya ron, ginawa agad siya na Santo Papa. Assumption po yan, as I was saying in other words. In fact, very little is said about where he or any of the apostles other than Paul went to Rome. Sa katotohanan, wala pong sinasabi ang Biblia kung si Pedro man o iba pang mga apostoles, maliban kay Apostol Pablo, na nabilanggo sa Roma. Si Pablo napunta ng Roma. Bakit? Nabilanggo po siya ron. Panahon ni Nero at iba pang mga emperador ng Roma. Si Pablo namparoon. Pero si Pedro at ang ibang mga apostoles ay hindi po sinasabi sa Biblia na napunta sila ng Roma. Therefore, brothers and sisters, there is no historical evidence for the claims of the Roman Catholic Church that Peter was the first pope. So wala pong ebidensya sa Biblia, pati sa istorya, sa kasaysayan, na si Pedro ang unang papa ng Roma. Sa kanilang kwento meron po yan. Well, furthermore, there is no evidence also that there was a pope in the first century. Now, notice, ito po napakalaga. Wala pong ayon sa kasaysayan or church history ng sinulat ng mga church fathers ng panahon na yon, wala po sa kasaysayan na nagkaroon ng papa o santo papa during the first century or the first 100 years of the church in Jerusalem, Europe, Asia, etc. Later na po, after so many years, bago sila nagkaroon ng papa. But during the first century, hindi po popular o idea na mayroon ng Santo Papa sa Roma. Meron sila silang tinatawag na Bishop of Rome. But he was never called the Pope of Rome or the Roman Pope. But Catholic tradition, sabi ko na nga ba, tradition po, kaugalian o sabi na nating sabi-sabi. Catholic tradition treats Peter as the first Bishop of Rome o the first Pope. So, ano po ang kanilang basihan? Well, sa kanilang turing, ang kanilang unang papa ay si Apostol Pedro. Pero wala pong ebidensya yan sa Biblia. Well, Irenaeus, one of the so-called church fathers or mga leaders ng panahon na yun, na nabuhay 130 to 202 Anno Domini, he came from Lugdunum. Itong Lugdunum, ito na po yung modern Lyons in France. Sabi ni Irenaeus, sa kanyang sinulat, Against Heresies, ito yung title ng kanyang sinulat, he wrote that Peter and Paul preached in Rome and established the church there. So, ito po assumption. Haka-haka lang ito ni Irenaeus na nabuhay ng taong 130-202 Anno Domini sa Lugdunum, modern day France, Lyons. Ayon sa kanyang sinulat na libro, Against Heresies, na si Pedro po at saka si Pablo nangaral doon sa Roma at sila rin ang nagtayo ng iglesia doon. Hindi po totoo yan. Because if you read the book of Acts chapter 2, mayroon pong mga Hudyo na naroon sa Jerusalem nang ipangaral ni Apostol Pedro ang unang ebanghelyo sa araw ng Pentecostes. At doon sa sinabi sa Acts 2:41, 2:47, nagbautismo ang 3,000 katao. Ibig sabihin, kasama yung mga Hudyo na nanggaling sa Roma. Kaya nung sinulatan ni Apostol Pablo ang iglesia sa Roma in his epistle to the book of Romans, binabanggit niya na ang may iglesia na roon. Pero hindi pa siya napunta roon. Paano nagkaroon ng iglesia kung hindi pa napunta si Pablo, hindi napunta si Pedro,
at sino pa mang mga apostoles. Ang conclusion po ng mga commentators and scholars, Acts chapter 2, kung saan binanggit na may mga visitors from Rome, yun po ang nagtatag ng iglesia or rather local church, hindi yung malakayang church. They established the local church in the city of Rome. Yun po ang conclusion. Now let's go to the last part of our lesson. A universal pope, was it God approved? Ang pagkakaroon po ng papa sa buong mundo nung panahon na yun at pati sa ating kapanahon, aprobado ba ng Panginoong Diyos yan o hindi? Yun pag sasagutin natin sa ating panghuling parte ng ating pag-aaral. Number 1, the Bible did not declare that Peter had authority over the other apostles or over the church. Wala pong sinasabi ang Biblia ni Apostol Pedro ay may otoridad sa mga lahat ng apostol. In other words, siya yung nauuna. He was always the leader. Pero wala pong ganong ebidensya na ikaw, Pedro, ay siyang mangunguna palagi sa mga apostol. Wala. In fact, iniwan niya nga si Kristo. 3 beses niyang ipinagkalulo si Kristo. He denied Christ 3 times. Wala nang sinasabi sa Biblia na si Apostol Pedro ay may otoridad sa lahat ng iglesia sa Roma, sa Asia, sa Europa, at sa iba pang lugar. Kasama na po yung Africa doon or Egypto, yung Ethiopia. May church po sa Ethiopia. Now, anong sabi ni Apostle Peter mismo? 1 Peter chapter 5 verse 3. Sabi niya, Peter said, ang mga elders, ang mga namumuno sa iglesia, sabi niya, English, not lording it over those entrusted to you, but being an example to the flock. Anong ibig sabihin nun? 1 Peter 5 verse 3. Huwag kayong mamumuno, huwag kayong mag-asta na parang Panginoon. Kayo, sa mga membro sa iglesia na itinatag ng Panginoon at ipinagkatiwala sa inyo, kundi kayo ay maging mga halimbawa. So, ang advice niya sa mga elders, mga pastors or presbyters, huwag kayong mag-aasta na parang kayo ang Panginoon, sapagkat iisa lang po ang Panginoon natin, si Kristo. So, para hindi kayo mag-asta ang Panginoon, sabi ni Apostol Pedro, kayo ay maging mga halimbawa sa mga miyembro ng iglesia, to the flock, kawan. So, therefore, Peter's authority was shared by the other apostles and prophets, Jesus Christ being the chief cornerstone. Ano sabi doon sa Ephesians chapter 2 verse 20? Ang otoridad ni Pedro ay kasali po yung mga apostoles doon, pati ang mga propeta, pero ang pinaka-cornerstone, ang pinaka-pandasyon, panulakang bato, ay ang ating Panginoong Jesucristo. Efeso 2:20. Therefore, the binding and the loosing authority was also shared by the local churches and not just by the church leaders. Doon po sa Matthew chapter 16 verse 19, sinabi ng Panginoong Kristo, ang iyong kakalasin sa lupa ay kakalasin sa langit, ang iyong pahihintulot dito sa lupa ay pahihintulot din sa langit. Matthew chapter 16 verse 19. Pero yung otoridad na yan, ibinigay din po yan sa mga ibang apostoles. Kung mababasa natin sa Matthew chapter 18, verse 15 to 19, yung otoridad na yan ay naibigay din po sa iglesia at sa mga ibang apostoles. Dato ginasasabi sa Matthew 18, verse 15 and 19. Medyo mahaba po yan. Kung magkasala ang isang kapatid, dito sa verse 16 po, verse 18, sabi dito, at kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hintil o isang maniningil ng buwis. Ito po yung taong ayaw magsisi, ayaw magpatawad. O sabi niya, dalan mong isa, dalawa, magbigay ka ng witness, pero kung ayaw niya makinig, dito po sa verse 18, sabi doon, verse 17, at kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, pagkatapos ng 2 o 3, ituring mo siyang parang hintil o isang maniningil ng buwis. Isang makasalanan ang ibig sabihin. So what does that mean? Na ang iglesia, hindi lang si Pedro ang may otoridad na magbigay ng mga kautusan ayon sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. There is no such thing as Peter
the exclusive, kasi meron pong teaching sa Roman Catholic Church na the Pope becomes infallible when he speaks ex cathedra. Hindi siya maaaring magkakamali kung siya ay nagdideklara ng isang doktrina. Well, according to Titus chapter 1 verse 5, one local congregation with appointed elders and deacons is the authorized church organization in the New Testament. Kung babasahin po natin sa Titus chapter 1 verse 5, sabi ni Apostle Paul kay Tito, "That's why I left you in Crete, that you will set things in order and that you will appoint elders." So baguhin mo, ayusin mo yung iglesia diyan sa Creta at magtalaga ka rin ng mga elders and deacons. Finally, no one man was called Papa. Enrolled all the organization in one city, province, in the whole Roman Empire. So conclusion po natin mga kaibigan at mga kapatid, wala pong iisang tao na tinawag nilang Papa or Pope na siyang namuno sa lahat ng kongregasyon sa isang syudad, sa isang probinsya, at sa buong Roman Empire, Imperyo Romano, nung panahon na yon ng mga apostoles. During the first 100 years, wala po. Kahit umabot na ng 200 years. Now, kailan po nagsimula ang pagkakaroon ng Papa? During the early church, between 100 to 300 Anno Domini, the bishops of Rome enjoyed no temporal power until the time of Constantine. Ulitin ko po, ang first 300 years, 100 to 300 Anno Domini, ay yung mga obispo or the Bishop of Rome did not enjoy temporary power until the time of Constantine. So, nung panahon ni Constantine, nung nag-declare na po siya ng tinatawag na Edict of Toleration, wala na pong persecution, wala na pag-uusig sa Iglesia ng Panginoong Jesucristo, doon po nagsimula yung parang magandang formal organization. And Constantine, later on, nagkaroon din siyang kapangyarihan sa Roman Empire, but doon po nagsimula. But the formal gathering data showed, according to the history, na una pong nag-angkin na siya yung Papa, or the first one to claim the title of Pope, was actually John, who was the Bishop of Constantinople. Si Juan, na obispo ng Constantinople or tawag nilang Istanbul or Turkey. Ito po yung Orthodox Church. Anong taon po nagsimula yon? 588 Anno Domini. Pero sa history pa talaga, mas later pa po yung tinatawag nilang organized na tinawag talagang officially Pope. Magkakaroon po ulit tayo ng church lesson history, lesson on church history para matalakay po natin ito ulit dito sa ating radio program and at the same time sa YouTube. So ano po ang conclusion mga kaibigan at mga kapatid? Gathered data, as I said, show that John, the Bishop of Constantinople, was the first to claim the title of Pope. At anong taon yun? 588 Anno Domini. 588 Anno Domini. Ano po? 588 Anno Domini. Nung si John, the Bishop of Constantinople, siya po yung unang nag-angkin ng titulo na Papa. But of course, he was not yet considered universal Pope. Basta siya lang nag-claim. Conclusion po mga kaibigan at mga kapatid. The Apostle Paul wrote in 1 Corinthians 14:33, sabi ni Paul, God is not the author of confusion, but of peace. Ang Diyos daw ay hindi ang pasimuno ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. 1 Corinthians 14:33. Tama po, di ba? Hindi naman ang Panginoon Diyos ang nagkaroon ng kaguluhan sa mundo. Of course, ang kaguluhan ng mundo ay hindi akda ng Panginoon, kundi ang kalaban ng Panginoon. And if you read the Bible, John 17 verse 20 to 21, Jesus Christ prayed for unity among His followers and the future believers. So pagbabasahin nyo yung John 17, 20-21, sabi ng Panginoong Jesucristo, I am praying not for this alone, but for those who will believe through them, that there should be unity. I and the Father are one,
that there also will be unity among the believers. So yun po yung prayer ng Panginoon, na ang mga na sumasampalataya sa Kanya at ang masasampalataya pa sa pamamagitan ng mga apostoles, sa pamamagitan ng mga disipulo, ay magkaroon nawa ng pagkakaisa. So yun yung prayer. John 17, 20, 21. At hanggang ngayon, hindi pa po natutupad sapagkat hindi naman united. Hindi po nagkakaisa ang buong mundo, ang buong Kristyanismo nagkalat po. Bakit? Hindi po gawa ng Panginoon. Gawa po ng kalaban ng Panginoon. So therefore, brothers and sisters, we see that man, influenced by Satan, is the cause of confusion and division in the religious world. So ang dahilan po ng pagkakahiwalay, kaguluhan, pagkahati-hati ng religious world na sumasampalatay kay Kristo, hindi po ang Panginoon. Yung kalaban ng Panginoon, siyempre alam natin yung demonyo, Satan. He wants division. So hindi po ang Panginoon. Sapagkat sinabi ni Apostle Peter, o ni Apostle John, and Apostle Paul, 1 Corinthians 14:33, God is not the author of confusion, but of peace. And we have noticed that Jesus Christ Himself prayed for unity. John 7:20-21, nanalangin siya para magkaroon ng pagkakaisa ang mga Kristiyano sa buong mundo noon pa man at kahit sa ngayong kapanahonan. So, sa makatuwid, ang naghasik ng kasamaan, ng division, kaguluhan, pagkabahabahagi ay hindi po ang ating Panginoon, kundi ang kalaban ng Panginoon, si Satanas. Let us therefore be true to God's Word and become the disciples of Christ. Kung kayo po ay hindi pa nakasunod ng ating Panginoon Kristo, maging tapat tayo sa salita ng Diyos upang tayo ay maging tunay na mga disipulo alagad ng Panginoong Kristo. Paano nangyayari yon? Sabi ng Panginoong Kristo, Marcos 16:16, ang sinumang sumasampalataya at mababautismohan ay maliligtas. Marcos 16:16. Ano pa? Sabi ni Apostle Peter, Gawa 2:38, magsisi kayo at magpabautismo sa kapatawaran ng inyong makasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Gawa 2:38. Kung kayo po ay kumbinsido, tulungan namin kayo. Sabihin nyo lang sa amin para kayo ay sumampalataya, magsisi, magpabautismo sa pangalan ni Kristo para kayo may patawad sa inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Now is the acceptable time. Today is the day of salvation. 2 Corinthians 6 verse 2, sabi ni Apostle Peter, or rather Paul, today is the day of salvation. Now is the acceptable time. Jesus Christ is inviting all of you, those who are not yet in His fold, to become His followers. Ano sabi ni Kristo? Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Let us pray. Ama po naming banal, marami pong salamat sa mensahe, salamat sa Biblia, salamat sa iyong anak na si Jesucristo na naparito sa mundo, naging tao, naghirap sa cross, namatay para sa amin, para kami maligtas. Nawa ito ay maunawa ng mga tao ng iyong iglesia ay itinatag mismo sa iyong anak na si Jesucristo na siyang anak ng Diyos na buhay, siya ang Kristo, siya rin ang pundasyon, siya rin ang bato, at now and forever, kasama namin siya. Ito po, dinadalangin namin, lakip ang paghingi ng kapatawaran sa aming kasalanan, at nawa lahat na nakapakinig ay maunawaan ito, tanggapin ang katotohanan na si Jesucristo ang iyong anak, at sa pamamagitan lamang niya ang kaligtasan ay matatamo namin. Salamat po sa aming mga sponsors, mga partners, at ito po ay dalangin namin sa pangalan ng anak si Jesucristo. Amen. Thank you very much sa ating mga partners, kapatid na Rico J. Canlas of San Fernando City, kasama kanyang asawang si Sally, kapatid na June, and Sister Dina Kaugiran of Metro Manila Church, Ed Lauder, and Sister Beulah sa California, Sister Rose, and June Ontalasco. Napasalamatan po natin ang ating mga partners and sponsors, Brother June
and Sister Rose Undalasco of Canada. At marami pang iba, kapatid na Nars and Bibing Tuanyo dyan sa Dao Capiz, kasama si Sister Grace Tuanyo na nasa ibang bansa. Ang aking kapatid na Evelyn nasa Cebu. Pinabati ko kayong lahat mga kapatid. At of course, special mention po ang ating mga kapatiran sa Metro Manila Congregation na mga nagtatrabaho po sa Ogawa. Actually, it's a sort of a health club. Kanila po kaming na-sponsoran last Sunday, March 16 in the afternoon. They sponsored our health and of course ang merienda. Maraming po salamat sa mga kapatiran dyan sa Ogawa Health Club sa Ayala Malls dyan po sa Quezon City. Of course, through invitation of Brother Mar Alinio and Jared Jardel at iba pang mga kapatiran dyan. Hindi ko pa mabanggit yung mga pangalan. We will mention you again next time, mga kaibigan at mga kapatid. Thank you po, and God bless us all as we continue studying the Bible. Praise the Lord, and may the Lord be with us, everybody. In Jesus' name, amen. Praise the Lord, for He is glorious. Never shall His promise fail. God hath made us victorious. Sin and death shall not prevail. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Amen, amen. Praise the Lord of our salvation. Host on high, His power proclaim. Heaven and earth and all creation, laud and magnify His name. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Amen, amen. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.